Gagaling ang makiyat. Good morning po ka-farmers. Bali ako po ay bumili din po ng ARC. Ito po yung ating ARC na binili natin. Kaya lang po ngayon ay nagkataon na walang power. Kaya yan po ay walang aerator. So ito lamang po yung setup na aking ginawa. Yan. Bali bumili po ako ng itong tab na ito. Ang bili ko po dyan ay nasa 359. Yan. So, bali ito lamang po ang aking binili. Bali yan po ay isang pares lamang at yan lang po ang ating paglalagyan. Gaya lang po ang ating ginawang setup. Siyempre, bumili tayo ng aerator. Yan. Yan, bali ang setup po niyan ay hinahak-hak po doon yung tubig diretso sa filter. Tapos, bubuga po dito. Wala pong power ngayon dito kaya umaakyat sila. Napakahalaga po na mailulutang nila ang ulo kapag ka po gantong walang power. So bali ang nangyari po dito ay ako po ay bumili na ng pares, isang babae, isang lalaki. At pagdating po dito ay pagka-acclimate ko, inilagay ko dito pagka pahinga nila ng kaunti. Bali nangyari ay nag-mate na po agad sila. Nakita ko po na nag-mate sila. At syempre, tuwan-tuwa tayo. Pero kinabukasan nakita ko yung babae ay nakatagilid. So akin pong kinuha, kala ko po ay wala ng buhay dahil nakatagilid, pero nung mapansin ko ay nakaliko ang buntot. Nung akin pong kinuha at akin pong binuksan, ay hindi ko po inaasahan, may itlog na po, umitlog na po. Umitlog din po noong gabing iyon. Nag-mate po sila pagkadating, tapos kinaumagahan may itlog na po, nakatikom na po yung buntot. Kaya ang ginawa ko, bumili po uli ako ng isang gantong maliit, inilagay ko dito, tapos inilipat ko. So bali dito kumukuha ng tubig sa baba, papunta dito, papuntang filter, at dito. Pagdating naman dito, may overflow dito. Hindi po sila tataas yan, hanggang dito lang ang tubig. At automatic, pupunta na po doon sa ilalim. Doon, automatic tatalo na. Yan, diyan. So bagaman hindi po nakikita ngayon dahil ngayon po ay wala lamang power. So ganun po ang ginagawa kong setup at napakamura po ng ganitong setup. Bali gumamit lang po ako ng isang aerator na 12 watts pero napalaki pa po yan. Meron po nabibili na 4 watts lamang at papalitan ko po yan. Bali ganito lang po ang ginawa kong setup dahil yung isang pares pa lang naman po yan. Hindi na po tayo gumawa muna ng concrete pond. So bali padadamihin muna natin to. Tapos kapag ka po itong buried natin ay nakapag-hatch na at napalaki na natin, sa grow out na natin po ilalagay yung atin pong yung pong na-hatch. At syempre titingnan po natin doon, lalagay po natin sa parang pre-range na running water naman pero wala na pong aerator. So ganun po ang gagawin natin kasi mahirap din po pagka nasanay sila sa aerator tapos wala naman pong kuryente palagi. So possible na hindi po makasurvive. Isa pa po, kapag ka po may aerator yan, sanay po sila na may oxygen, kinakailangan kung sakali na mawawala ng kuryente, dapat ay mababaw yung tubig natin para at least may akyatan po sila. Maglalagay po kayo ng bato o ano pa man na bagay na po pwede pong akyatan. Katulad niyan, nag-aakyat siya. Yan. Bali kaya nga pala po merong isa pa, yan, bali naging 3. Tinawadan po tayo ng mabait na seller. Pero dito ko na po inilagay yung buried. At yan po ngayon, yan, kita nyo po lumalabas na yan. Napakalaki niyan. Yan, napakalaki po niyan. Ang kagalingan lamang po dito sa akin pong nabili na ito ay sanay po doon sa walang aerator. Dahil sa reptab lamang po trapan po doon po nag-aalaga yung binilhan ko nito. Kaya malaki po ang advantage sa ganito. Kung kayo nga pala po ay bibili, tatanong nyo po kung ano po yung sistema ng kanilang pag-aalaga para alam nyo po kung paano nyo po i-adjust. Kung paano nyo po i-adjust. Dito po ako magsisimula sa isang pares na ito.
At maganda naman po ang naging resulta kasi pagkadating nga, nag-mate ka agad. Tapos, kinabukasan, may itlog na agad. Yan, kasi once na ang buntot po niyan ay nakatupi na ganon, ayaw pa buka. Yan po ay may itlog. Nung binuka pong ganon, ang dami pong itlog. At yun nga po binukod. Ang dahilan po ng pagbubukod kasi pagka po na doon, laging pinupuntahan ng lalaki, ay mai-stress po siya. Pag na-stress po yung ating buried na inahin, itong babae natin ay pag na-stress po, possible po na ipagpag niya yung kanyang itlog, ilaglag niya po. Masasayang naman. So dahil alam na natin, dahil madami naman po tayong research bago po tayo mag-alaga, ay atin na pong ibinukod para hindi na po ma-stress. At siyempre, huwag na po natin laging bisitahin, hipuin ang hipuin para lang bisitahin kung nadoon pa yung itlog. So, yan po ay possible na ilaglag na niya pagka po lagi nang binibisita at na-stress. So, ganun lamang po, bibigyan ko po kayo ng update kailan po ito mag-hatch kasi ito po ay in-record ko. Kasi nag-mate po pagkadating, kinabukasan may egg na agad. Kaya naglagay po ako ng record kung ilang araw po, ilang linggo bago po ito mapisa. So, yan lamang po, patuloy niyo pong subaybayan ang video na ito. At dito po ako magsisimula sa dalawang pares na ito at tingnan po natin kung hanggang saan po ako dadalhin ng aking pagsisimula na ito dito po sa ating ARC or Australian Red Claw. Yun lamang po, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat.